Donovan Mitchell alis na sa Cavs. LeBron James naman daw ang papalit dito. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan, baka pwede mag-subscribe ka sa aking channel at paki-follow din ng aking Facebook page Tropang Basketball para may chance ka manalo ng Tropang Basketball t-shirt. Simulan na natin mga tropa. Let's go! Ang isa sa mga headline ngayon mga tropa ay palaisipan kung bakit nanood si LeBron ng game ng Cavaliers at Celtics nung Game 4. Ganito kasi yan tropa. Taga doon naman kasi talaga itong si LeBron sa Ohio at meron din siya mga binisitang business doon. Kahit nga si Tyrese Maxey naman ay nanood din ng game ng Dallas at OKC nung Game 4. Pero hindi naman nababalita na lilipat siya ng team. Partida pa yan tropa ha, free agent pa yan si Maxey. After naman ng Cavaliers game, pumunta naman si LeBron sa drop combine para panoorin doon si Bronny. Sinundan kasi yun ng statement ng unofficial spokesperson ni LeBron na si Brian Windhorst. Hindi kasi yan ang unang beses na ginawa ni LeBron na pumunta siya ng Cleveland game. Yung isa doon ay nung 2014. Last year niya na din noon sa Miami. Ini-invite kasi siya noon ni Drunas Ilgaucas para umattend ng jersey retirement. Galing pa noon si LeBron sa game versus Bulls, 3-game losing streak pa sila noon at 3 sunod din na game na hindi maganda yung nilalaro niya. Ang Cavaliers ang nag-asikaso ng schedule ni LeBron para makapunta sa Cleveland at para din sa jersey retirement ni Drunas na isa sa mga kaibigan niya. Pinagsabihan pa noon ni Pat Riley si LeBron. After naman ng ilang buwan, bumalik siya ng Cleveland at doon din ang galing yung palaisipan na babalik siya ng Cavaliers ayon kay Windhorst. Na-curious tuloy ang ibang mga executive kay LeBron kung lilipat ba siya ng team, lalo na yung Lakers nagpi-prepare sa off-season. Ang Cleveland yung isa sa may complete core pagdating next season base sa lineup. Kaya nga dati nung nakatrade si Donovan masaya siya at hindi nabawasan yung core players ng Cleveland kahit pa malaking package yung pinamigay nila. Kaya nung Game 5, naging palaisipan din para sa iba na parang nagpaalam na si Donovan Mitchell sa mga ka-teammate niya sa Cavaliers dahil sa balita di umano na ang Brooklyn Nets willing mag-execute ng trade para kay Donovan Mitchell. Ang nasa report kasi doon, 1 year na lang ang natitirang contract kay Donovan na $35 million pero 2 taon talaga yon. May player option pa siya sa 2025. Eligible na si Donovan sa $199 million na contract extension. Ang ginagawa kasi ng ibang teams para makatipid sa isang player or kaya ma-assure na hindi siya aalis, nagbibigay agad ng contract extension 2 years. Oras na pumirma si Donovan Mitchell ng 4-year contract extension, magiging 3 lang talaga yon dahil papalitan nun ang player option. Mapapaisip yung player kung mag-stay ba siya or mag-aantay muna. Mid-season pa lang nasa trade rumors na si Donovan Mitchell paalis ng Cleveland. Kapag hindi siya pumirma ng contract extension, willing siyang i-trade ng Cavaliers. Ang newsbreaker noon ni unofficial spokesperson na si Brian Windhorst. Ang Miami Heat din kasali sa listahan na yon na di umano interesado kay Donovan, na parang mahirap i-trade doon si Donovan Mitchell, puwera lang, kung pakakawalan nila si Tyler Hero. Lobby dubs pa naman yon ni Pat Riley. Sa mga teams din, ang Nets yung may asset na hindi makakatanggi sa i-offer nila para makuha si Donovan Mitchell. Meron kasi silang pwedeng i-trade na 3 first round pick at ilang players din. Bukod sa Brooklyn, andun din sa listahan at hindi mawawala ang Lakers. Ang Knicks naman matagal nang interesado kay Donovan Mitchell. Hindi ko lang din makita kung bakit. At meron naman din silang Jalen Brunson na kayang bumuhat sa kanilang team. Kaya nabubuo yung balita, nalilipat na si LeBron ng Cavaliers dahil mariretain pa rin ng Cavs yung 5 best player nila next season. Kasama dito si Donovan Mitchell kung sakali. Ang pinaka-high speed nila si Darius Garland. Ang pinakabata sa top 5 best player nila ay si Evan Mobley. Eligible na rin sa contract extension sila potentially $20 million per year kasi may outside shooting din itong si Evan Mobley. Dati yung agent ni Evan Mobley nag-request pa sa Cavaliers na huwag siyang ida-draft noong 2021 dahil gusto nilang mapunta si Mobley sa OKC. Kapag naman si Donovan Mitchell pumirma ng contract extension, magre-request di umano ang kampo ni Darius Garland na i-trade siya sa ibang team dahil ang agent ni Garland ay ang Clutch Sports. So yun lang mga katropa ang ating balita ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe sa aking YouTube channel Tropang Basketball para updated kayo sa mga update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video. Maraming salamat mga tropa. Ingat and peace out.